Welcome to GK Diaries. Ako, si Mildred. 46 years old. 10 taon na akong byuda. Ang asawa kong si Arturo ay isang negosyanteng kilala sa aming probinsya. Nang mamatay siya dahil sa atake sa puso, iniwan niya sa akin ang 3 paupahang apartment, isang malaking bahay sa subdivision, at ilang lupain sa bayan. Naiwan din niya sa akin ang isang pangalan, malinis, kagalang-galang, at dapat hindi nadudungisan. 2 anak ko, pareho silang nasa abroad. Si Michael, nasa Canada. Si Sandra, nasa Australia. Madalang umuwi. Video calls ang bumubuhay sa relasyon namin bilang pamilya. Sa mata nila, ako ang matatag na ina. Ang biyudang hindi nagpabaya. Ang babaeng may dignidad. Pero hindi nila alam kung gaano kalamig ang kama sa gabi kapag mag-isa ka na. Sa likod ng magarang gate ng bahay ko, may mga sandaling gusto kong sumigaw dahil sa katahimikan. Sa kabilang bahay namin, nakatira ang pamangkin ko, si Tessa. Anak siya ng kapatid kong maagang namatay. Bata pa siya nung tulungan ko siya makapagtapos ng high school. Hindi siya nakapag-college dahil maaga siyang nabuntis. Ang asawa niya, si William. 3 ang anak nila, sunod-sunod. Ang bunso nila, halos 1 taon pa lang. Madalas kong makita si Tessa na may eye bags. Buhat na mga gawain sa bahay at pag-aalaga sa mga anak nila. Pero kahit gano'n, mabait siya at masipag. Bilang may kaya, natural na tumulong ako. Tessa, kung gusto mo, maglaba ka na lang sa bahay ko tuwing Sabado. Sabi ko minsan sa kanya, para may pandagdag kita ka rin. Lumiwanag ang mukha niya. Salamat po, Tita Mildred. Malaking tulong po yun. Minsan naman, kapag may pupuntahan ako, kinukuha ko si William bilang driver. May sasakyan ako pero ayokong magmaneho sa malayo. William, may lakad ako bukas. Pwede ka bang mag-drive? Tanong ko isang umaga. Oo naman po, tita. Sagot niya. Magalang. Laging nakangiti. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung kailan ko unang napansin ang mga mata niya. Siguro nung isang tanghali na pauwi kami, galing sa bayan. Nakasuot ako ng fitted na dress. Hindi naman bastos. Pero halatang hindi na ako yung tipong matandang byuda na nagkukulong sa bahay. Habang nagmamaneho siya, napatingin siya sa rearview mirror. Saglit lang, pero nahuli ko ang tingin niya bago siya mabilis na umiwas. Dapat na insulto ako, pero hindi. Mainit ba, William? Tanong ko, kunwari walang napansin. Medyo po, sagot niya. Pinunasan niya ang noo niya. Pasensya na po kung mabagal ako kanina sa traffic. Okay lang, sabi ko, sabay ngiti. Magaling ka namang driver. Napansin ko kung paano siya bahagyang namula. Sa edad kong to, hindi na ako sanay na may lalaking namumula dahil sa akin. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang pagkuha ko sa kanya bilang driver. May mga pagkakataong wala naman talaga akong mahalagang lakad, pero gumagawa ako ng dahilan. May kailangan akong bilhin sa mall.
May meeting ako sa bayan. May papeles akong kailangang pirmahan sa bangko. At sa tuwing mag-isa kami sa loob ng sasakyan, may kakaibang tensyon. Isang araw, habang tahimik kami sa loob ng sasakyan, bigla akong nagtanong, "Masaya ka ba kay Tessa?" Diretsahan kong tanong. Napatingin siya sa akin, parang nagulat. "Opo, syempre naman po." Talaga, bahagya akong ngumiti. Parang lagi kang pagod. Napabuntong hininga siya. "Mahirap lang po talaga ang buhay, tita. Lalo na, 3 na agad ang anak namin. Minsan, hindi na rin kami nagkakaintindihan." Ramdam ko ang bigat sa boses niya. At sa loob ko, may kung anong gumalaw. Isang Sabado, naglilinis si Tessa sa bahay ko. Naiwan si William sa garahe dahil may inaayos sa sasakyan ko. Lumabas ako, nakasuot ng manipis na silk na robe. Hindi ko naisip agad ang itsura ko. O baka naman, naisip ko talaga. Paglabas ko, nakayuko siya sa may gulong. "William," tawag ko. Pagangat niya ng ulo, napatitig siya sa akin. Hindi niya agad naitago ang pagtingin niya. Mula sa mukha ko pababa, ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. "May kailangan ka ba, tita?" Medyo paus niyang tanong. Lumapit ako. Amoy ko ang halong pawis niya. "Salamat pala sa pag-aayos," sabi ko. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti siya, pero may kakaibang kislap sa mata niya. "Andito lang naman po ako pag kailangan niyo." Ang simpleng linyang iyon, parang may ibang kahulugan. Sandaling nagtagal ang titigan namin. Parang may manipis na linya sa pagitan namin na unti-unting napupunit. Narinig namin ang boses ni Tessa mula sa loob ng bahay. "Tita, tapos na po ako sa sala." Bigla kami naghiwalay ng tingin. Doon ko unang naramdaman ang konsensya. Pero huli na. Dahil sa gabing iyon, habang mag-isa ako sa kama, hindi ang yumao kong asawa ang nasa isip ko, kundi si William, ang mister ng pamangkin ko. Alam kong mali, alam kong kasalanan. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang 10 taon, may lalaking tumingin sa akin na parang hindi ako biyuda, kundi isang babae. At doon nagsimula ang lihim na apoy. Hindi ko pa alam noon kung hanggang saan ako dadalhin ng apoy na yon. Ang alam ko lang, nagsimula na akong maghintay sa susunod na pagkakataon na mag-isa kami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hanggang doon na lang. Hanggang titigan, hanggang mga salita, hanggang sa kilig na hindi ko dapat maramdaman. Pero ang problema sa apoy, kapag nasindihan na, kusa na itong naghahanap ng masusunog. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging madalas ang pagpunta ni William sa bahay ko. "William, pakitulong nga dito sa mga kahon sa taas." Tawag ko isang hapon. "Sige po, tita," sagot niya. Umakyat kami sa 2nd floor, sa maliit na storage room ko. Doon, medyo masikip. Isang ilaw lang ang bukas. Tahimik ang buong bahay. "Dito po ba?" tanong niya.
Oo, yung kahon sa itaas. Inabot niya. Nakatayo ako sa likod niya. Nang maibaba niya ang kahon, napaharap siya sa akin. Masyado kaming malapit. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Salamat. Mahina kong sabi. Wala siyang sagot. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. Sa mga sandaling iyon. Pakiramdam ko, hindi na ako ang tiyahin. Hindi siya asawa ng pamangkin ko, kundi dalawang taong parehong may kulang. Ayos lang po ba kayo, tita? Bulong niya. Ang boses niya, hindi na ganun ka-formal. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Pero tinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang braso niya. Mildred, sabi ko, huwag mo na akong tawaging tita kapag tayo lang. Nalaki ang mga mata niya. Mildred. Doon ko naramdaman ang huling pagkakataon ko para umatras. Pero hindi ako umatras. Ang unang halik namin, hindi planado. Pero nang marinig namin ang tunog ng gate sa labas, bigla kaming naghiwalay. Pareho kaming hingal. Pareho kaming may takot sa mata. Pasensya na po, tita. Hindi dapat. Bulong niya. Alam kong dapat kong sabihing tama siya. Pero ang nasabi ko lang, alam ko. At bumaba na kami na parang walang nangyari. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi na simpleng titigan. May mga palihim na mensahe. Nasa bahay po ba kayo? Pagtatanong niya. Oo, nandito lang ako. Bakit? Wala lang. Gusto lang kita makita. At unti-unti, naging mas matapang siya. Minsan, nagpapalusot siya na may gagawin sa bahay para lang mapuntahan ako. Pag wala si Tessa, hinahawakan niya ang kamay ko. Namimiss kita. Bulong niya. Parang kahapon lang. Sagot ko. Matagal na yun para sa akin. Doon ako tuluyan nahulog. Hindi lang ito pagnanasa, kundi may lambing, may atensyon, may pakiramdam na ako yung pinipili. Isang gabi, tinawagan niya ako. Pwede ba kitang makita? Paos ang boses niya. Nasaan si Tessa? Agad kong tanong. Tulog na siya. Pagod sa mga bata. May sandaling tahimik. Alam kong delikado. Pero pinapasok ko siya sa bahay ko. Sa sala kami nagsimula. Tahimik ang paligid. Madilim. Tanging ilaw lang ng lampshade ang nakasindi. Lumapit siya sa akin na parang hindi na niya kayang pigilan ng sarili. Mildred, mahina niyang sabi. William, sagot ko. Ang mga kamay niya, mas sigurado na ngayon. Hindi na takot. At doon, tuluyan na akong nagpaubaya. Mukhang pinaghandaan mo to, Mildred. Hindi naman masyadong halata, di ba? Ngumiti lang siya. Parang hindi ka tumatanda. Maganda ka pa din. Haplos niya sa mukha ko. Sayang nga lang. At baaga kang naiwan ng mister mo. Huwag na natin pag-usapan ng wala dito. Sabit ko. At doon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na ikukwento ang bawat detalye. Ang masasabi ko lang,
Sa gabing iyon, tuluyan ko ng tinawid ang linyang hindi dapat tawirin. May bahagi ng isip ko ang sumisigaw na mali ito. Pero mas malakas ang bulong ng puso ko. Matagal ka nang mag-isa. Karapatan mo rin ang mahalin. Pagkatapos ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama at katabi ko siya, may kakaibang katahimikan. Hindi nila dapat malaman. Sabi niya. Tama. Sagot ko. Pero sa loob ko, alam kong habang tumatagal, mas lalalim pa ito. Akala ko, pagkatapos ng unang gabi, babalik kami sa katinoan. Akala ko, iyon na magiging hangganan. Isang pagkakamaling dala ng lungkot at tukso. Pero mas masahol pala ang realidad. Dahil kapag natikman mo na ang pakiramdam na muli kang hinahangaan, muli kang hinahawakan, na parang mahalaga ka, mahirap nang bumalik sa dati. Kaya mas naging maingat kami. Wala nang biglang pagpunta sa bahay ko sa gabi dahil mas delikado yun. Mas madaling mahalata. Sa halip, ginagawa namin sa parang hindi ka hinahinala. Kapag may mga lakad ako, siya pa rin ang driver ko. Kapag may kailangang ayusin sa apartment units ko, siya ang inuutusan ko. Kapag may kailangang dalhin na mabigat, siya ang tinatawag ko. Sa paningin ng iba, isa akong mabait na tiyahin. At siya naman, isang masipag na pamangkin. Pero sa likod ng saradong pinto ng sasakyan, sa likod ng kurtina ng guest room ko, ibang kwento na. Isang umaga, nagpunta kami sa isang beach resort. 2 oras ang layo mula sa amin. May kunwari akong meeting sa caretaker ng lupa ko roon. Maghapon po ba tayo doon? Tanong ni William habang nagmamaneho. Oo, baka gabihin na. Sagot ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi na ito inosente. Pareho na naming alam ang ibig sabihin ng maghapon. Pagdating namin, tahimik ang lugar. Halos walang tao. Naglakad kami sa tabing dagat. Nakasuot ako ng puting sundress. Siya naman, naka-shorts at polo. Ang ganda mo talaga, bigla niyang sabi. Hindi ko mapigilang ngumiti. Ikaw talaga, pinubola mo pa ako. Hinalikan niya ako sa pisngi, na para bang ako ang asawa niyo nung oras na yon. Hindi kita binubola. Tignan mo, pinagtitinginan ka ng ibang lalaki dito. At napansin ko nga, na tumitingin ang mga ilang tao doon. Baka lang naman hinuhusgahan tayo. Pagbibiro ko, wala akong pakialam sa iisipin nila. Sambit niya. At doon, muli akong nalunod sa nararamdaman ko. Sa isang kwarto ng beach resort ko, doon tuluyang nawala ang natitirang kontrol ko. Bakit ngayon lang kita nakilala? Bulong niya. Masakit ang tanong na iyon. Dahil ang totoo, matagal na niya akong kilala bilang Tita Mildred. At ako, matagal ko na siyang nakikitang binata. Hindi ko lang pinansin. Hanggang sa hindi ko na kayang huwag pansinin. Pagkatapos, nakahiga kami habang tanaw ang dagat sa bintana. Tahimik. Pero ang katahimikang iyon, may bigat. Paano si Tessa? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Mahal ko siya bilang ina ng mga anak ko.
Sagot niya. Pero hindi na kami tulad ng dati. Lagi na lang pagod. Laging problema. Pero hindi dahilan yun. Sabi ko. Alam ko. Bulong niya. Pero kapag kasama kita, iba ang pakiramdam ko. Iba. Isang salitang kayang sirain ang isang pamilya. Sa unang pagkakataon, naisip kong posibilidad kung malaman ito ni Tessa. Hindi lang pamilya niya ang masisira, kundi ako rin. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang. Ang takot na mabunyag kami o ang takot na mawala sa akin si William. Pero paano ang reputasyon ko? Ang imahe ko bilang mabuting ina? Ang respeto ng mga anak ko? Sa isang iskandalo lang, kayang sirain ito ang lahat ng meron ako. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, kapag hinahawakan ako ni William, nawawala ang takot. Kapag binubulong niya ang pangalan ko sa dilim, mas nangingibabaw ang damdamin kaysa konsensya. Aaminin ko, mahal ko na siya. At iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Dahil ang pagnanasa, kayang itago. Pero ang pag-ibig, laging naghahanap ng paraan para lumantad. At hindi ko alam kung hanggang kailan kami makakatakas sa anino ng katotohanan. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang may mga matang nakatingin sa amin. Hindi pa kami nahuhuli. Wala pang malinaw na ebidensya. Pero ang kasalanan, kahit gaano mo itago, may sariling amoy. At minsan, naamoy iyon ng taong pinakaayaw mong makaalam. Pakiramdam ko, nakakaramdam na si Tessa. Parang nitong mga nakarang araw, mas naging tahimik pa siya pagkaharap niya ako. Hindi ko alam kung nag-oobserba pa lang siya o talagang may hinala na. Pero iba ang pakiramdam ko. Pero kami ni William, nagpatuloy pa din sa lihim namin. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at linggo. Nang biglang dumating ang anak kong galing sa Canada. Nagbakasyon siya kasama ang pamilya niya. Kaya naman, nawalan kami ng pagkakataon ni William magkaroon ng oras noon. Samantala, nagpapalitan pa din kami ng mga mensahe. Palitan ng mga salitang, "Miss na kita. Gusto na kitang mayakap." Pero tiniis namin dahil wala namang isang buwan ang bakasyon ng anak ko. Kaya naman, sinulit ko din na makasama sila kahit papaano. "Ma, ayaw mo bang sumama sa Canada? Mag-isa ka naman dito. Hindi ka ba nalulungkot?" Sa isip ko, kung sasama ako doon, matatapos na ang kahibangan ko. Kung aalis ako, tuluyan na akong malalayo kay William. Pero kung pipiliin kong manatili, mas lalalim pa ang kasalanan ko. Sa uli, pinili kong manatili. Dinahilan ko na walang mag-aasikaso sa mga negosyo kung sakaling aalis ako. Pero ang totoo, hindi ko pa kayang matapos ang relasyon namin ni William. Ngayon, habang sinusulat ko ito, hindi pa din kami nauhuli. Itinuloy namin ang lihim naming dalawa. Dahil hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko pa kaya. Pero masisisi niyo ba ako kung bakit mas pinipili kong maging lihim sa kabila ng lahat? Dahil ngayon ko lang ulit naranasan ang maging masaya. Ngayon ko lang ulit naranasan
na may lalaking nagbigay sa akin ng ligaya. Kahit pa maging pangalawa lang ako, papayag ako. Huwag lang siyang mawala sa akin. Kahit sa bawat araw na lumilipas, nariyan ang takot ko na baka biglang magbago ang tingin niya sa akin. Pero kahit gano'n, gusto ko pa din subukan. Takot man ako sa maaaring kahantungan nitong tinatahak kong landas. Ang mahalaga, naging masaya ako. Alam kong katangahan ang pag-ibig na ito. Pero sana, huwag niyo naman akong husgahan sa nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Mildred.